morning po sa ating lahat. Pwede ba natin batiin yung katabi natin ng good morning? Okay po. Hitian po natin sila. Hitian natin. Sabihin natin, mapalad ako kasi ikaw yung katabi ko ngayon. Okay. Palakpakan po natin si Lord po sa umaga po nito. Ready na po ba tayong makinig ng salita po ng Panginoon? Amen. And this morning po, tayo po ay magpapatuloy sa ating serye dito sa aklat po ng Hebrews. Ito po ay pangalawa na sa huli, no? Matatapos na po tayo dito sa Book of Hebrews. And I hope po na meron po kayong natutunan sa pag-aaral natin dito sa aklat po ng Hebrews. Actually po, napakadaming part pa ng aklat po na ito na hindi natin na-discuss. Pero sana matulikan ninyo sa inyong sariling pagbabasa ng aklat po na ito. Okay? Now, yung title ng ating pag-aaral po ngayon is Called to Listen to God. No? Called to Listen to God. Kung mapapansin nyo, ang mga title ng ating sa mga huling mga message natin, last Sunday, beginning first Sunday of May, ay puro called, no? Called to listen to God ngayon. And last time, called to persevere, called to finish well, ano ba yan? Called to live by faith. After nating mapag-aralan yung kung sino si Jesus doon sa Hebrews chapter 1 to hanggang 10, ay nakita natin na si Jesus po ay greater and superior sa ating buhay, no? Siya yung pinakamataas, siya yung pinakamahalaga. Kaya naman, nung nakilala natin si Jesus, kung sino siya, tayo po, meron tayong katawagan na galing po sa Panginoon para isa pamuhay ang ating pananampalataya. Kaya, for the last several Sundays po, ay ini-encourage po tayo ng salita ng Panginoon, tinatawag tayo ng Diyos, no, sa magitan ng salita po niya na isa pamuhay po yung kanyang mga utos po. And last week po, pinag-aralan natin, yan, bago tayo pumunta dyan, no? Last week, pinag-aralan natin, we are called to finish well, no? We are called to finish well. Tinawag tayo para tapusin yung takbuhin ng ating pananampalataya. At sabi po natin na yung takbuhin na binigay sa atin ng Diyos ay isang marathon po, isang mahabang takbuhin, no? Hindi po siya mabilisan, kundi isang mahabang takbuhin. Now, dahil mahaba po siya, alam nyo po, dahil mahaba yung takbuhin natin, merong pagkakataon po talaga na tayo po ay magkakamali, madadapa at babagsak sa ating pananampalataya. I don't know kung naranasan nyo na yon, pero in my own personal journey, ay naranasan ko po na madapa, magkamali, bumagsak sa aking pananampalataya. Kaya po, yun po yung focus natin ngayon. Anong gagawin natin pag tayo po ay nadapa, nagkamali, bumagsak sa ating pananampalataya sa Diyos? Kaya, yun po yung focus natin. Call to listen to God. Tinawag upang makinig at sumunod sa ating Panginoon. Bakit natin mararanasan yung bagay na yon? Kasi po, sabi ng Bible sa atin, no? Hebrews chapter 12 verse 4, sa pakikibaka ninyo, ibig sabihin sa journey natin na ito, laban sa kasalanan ay hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng iyong dugo. Binanggit po ng Bible, no? After verse 1 to 3, tayo po ay may tinatawag na race, no? And meron na po tayong pakikipaglaban, laban sa kasalanan. Kaya naman po tayo nadadapa, nagkakamali minsan, kasi po, nandun pa rin po tayo sa realidad na meron po tayong enemy o merong realidad ng kasalanan na nabubuhay po sa atin. At dahil merong kasalanan, meron tayong mga kahinaan, magkakaroon din po talaga ng pagkakataon na babagsak tayo at manghihinang po tayo. Pero the good thing is this. Kahit sino po, kahit ang bawat isa po sa atin, pag nakaranas tayo ganitong pagkakataon, the good thing is this, ibabangon tayo ng Panginoon. Okay? Amen po ba? Tingnan niyo po si Apostle Peter. Ang sabi ni Jesus kay Peter, no? Sabi niya, sinabi ng Panginoon, Simon, Simon, narito, ikaw ay hinihingi ni Satanas sa akin upang salain tulad ng trigo. Pero sabi niya, ngunit
ipinanalangin na kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kapag ikaw ay nagbalik, palalakasin mo ang iyong mga kapatid. Sinabi ni Jesus, no? Kasi alam natin yung nangyari kay Pedro. Siya po ay talagang sobrang init sa Diyos. Sobrang mahal niya ang Panginoon. Sabi niya, Lord, hindi kita itatatwa, pero tinatwa niya. Yung pagtatwa, yung pagbagsak ni Pedro po, ay pinahintulot po ng Panginoon. Sabi diyan, pinag-pray na kita, Peter, no? Ngunit ipinalangin na kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin, huwag kang lubusan na madapa or bumagsak talaga. At pag ikaw po ay bumagsak, ikaw po ay babalik at palalakasin mo ang iyong mga kapatid. Ganun naman po pala. Pag tayo po ay nakaranas ng panghihina, pagkadapa, pagkakamali, ibabangon tayo ulit ng Panginoon upang maging kalakasan po tayo sa iba nating mga kapatid sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Now, anong gagawin natin? Kasi dito po, sa aklat po na ito, sa verse 4 to 12, diniscuss yung disiplina, pagdidisiplina ng Diyos. Anong gagawin natin pag tayo nagkamali at dinisiplina tayo ng Diyos? Yun po yung pag-aaralan natin, no? When God disciplines us, anong gagawin natin? Listen to Him. Makinig tayo sa Diyos. No? Pag tayo po nakaranas ng pagdidisiplina ng Diyos, dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating dahil sa kasalanan, no? Pakipag-liig natin sa kasalanan, minsan nangyayari talaga na bumabagsak tayo. Pero pag dinidisiplina tayo ng Diyos, anong dapat nating attitude? Anong dapat nating gawin? Makinig tayo sa Diyos. Okay? Kung sakali man po, dumating tayo sa ganung pagkakataon, anong gagawin natin? Makinig tayo sa Panginoon. Amen ba? Now, 3 bagay yung ating tatandaan ngayong umaga. Pag dinidisiplina tayo ng Diyos. Ano ba yung rason kung bakit tayo dinidisiplina ng Panginoon? Ano ba yung response naman natin, tugon natin, pag tayo dinidisiplina? At ano yung magiging result noon pag tayo po ay nag-response ng maayos? Ang sabi ng Bible natin, number 1 reason, bakit tayo dinidisiplina ng Diyos? Kasi, basahin natin, the Lord disciplines those He loves. No? Bakit tayo tinutuwid ng Diyos sa ating pagkakamali? Dinidisiplina tayo ng Panginoon kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, may dalawang side yung pagmamahal ng Diyos. And most of us, ako kasama doon, mas gusto natin yung forgiving God, caring God, no? Ayaw natin yung parang yung top side ng love ni Lord. Kahit sa mga anak, di ba sa mga anak, mas gusto natin sa mga anak yung gusto ko mabait si mama, mapag-alaga, mapagpatawad. Ang ayaw ko kay mama pag disiplina ako, pag ayaw ko sa magulang ko, di ba? Tama ba? Lahat tayo gano'n, no? Pero, parte ng pag-ibig ng Diyos, yung pagtutuwid ng Diyos. Yung pagdidisiplina ng Panginoon. No? Hindi po madali. Actually, ako, meron po kong anak na dalawa, 3 and a half, no? Wala pa ako dun sa yung parang sumasakit talaga yung isipan. Pag daw po, ang stages daw po ng mga sa magulang, sa mga anak, pag medyo bata-bata pa, ang sumasakit sa iyo, bulsa. Kasi ang daming gatas, diaper, mga vitamins na. Pero pag tumanda na, mga high school na, ang sumasakit sa iyo, isip na at saka puso din. Kasi parang lagi mong inaalala. At higit sa lahat, alam niyo po, naintindihan ko po, na isa sa pinakamahirap na parang part ng maging magulang is yung pagdidisiplina. Walang nagdidisiplina ng magulang na natutuwa. Di ba? Di ba? Buti nga sa'yo. Di ba? Pinapahirapan kita. Walang gano'n. Every time po na nagdidisiplina ang mga magulang, grabe po yung nararamdaman na pasakit yan sa puso nila. Ayaw nilang gawin yon. Yung bang parang parang papaluin ka, pagsasabihan ka, ayaw ng magulang yon. Pero ginagawa ng magulang yon kasi mahal ka ng magulang. Mahal tayo ng magulang natin. Ganun din mismo ang Diyos. Ayaw ng Diyos na minsan nasasaktan tayo. Pero tinitiis po ng Panginoon yon kasi mahal tayo ng Diyos. Sabi po ng Bible yan, for the Lord, verse 5, for the Lord disciplines those
He loves. The Lord disciplines those He loves. He punishes each one and He accepts as His child. He punishes. Para bang pagparusa, no? Parang negatibo yung pagdating, ang ating pagpaningin, no? Pero minsan nagpaparusa talaga ang Diyos para maituwid tayo, maitama tayo. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Meron pong isang bata, 8 years old. Ito po yung the fattest child. I think several years ago, no? And ang ano niya po, ang 8 years old, no? Ang timbang niya is more than 200 pounds. 200 pounds. Kasi po ang ginagawa ng magulang sa kanya is lahat ng gusto niyang pagkain, nilalagay doon sa rep. Lahat ng gusto. Kaya every 2 hours, kain siya, pinapakain siya. Anak, kain ka, kain ka. Kaya naman, sobrang tumaba po siya. No? Kaya nung papasok niya sa school, hindi siya makapasok. Kasi hirap siyang, yung paa niya, hirap siyang makalakad. Kasi nga sobrang bigat niya. And I think, minsan, sa mga magulang, minsan gano'n ang pagkakamali natin, di ba? Parang bigay mo lahat. Kasi parang yun ang ating way of loving. But sometimes, yung way of loving is to give limitation dun sa ating mga anak. Kaya ang ginawa, mayroong mga tumulong, hiniwalay mo na siya dun sa kanyang nanay at tinulungan at makabawas po. After several months po, nakabawas, kalahati ng timbang. More than 100 pounds na bawas at pumayat po yung bata. No? Kaya sa atin po, no, ito po tandaan natin palagi, no? God sets boundaries or limitation to maximize our enjoyment. Gustong-gusto ko ito, no? Itong principle na ito. God sets boundaries or limitation to maximize our enjoyment. Ang Diyos ay nagtalaga ng mga boundaries, limitation sa atin para lubusan nating ma-experience yung kaligayahan ng plano ng Diyos sa atin. Ganun kabuti ang Panginoon. Laging naglalagay ang Diyos ng boundaries. Ibig sabihin, yung limitation pala nilalagay ng Diyos sa atin, no? Yung boundaries pala nilalagay ng Diyos sa atin ay para sa ikabubuti natin. That's why in the garden, hindi pwedeng lahat kainin. Merong isang bawal kainin. Why? Because nagbibigay talaga ang Diyos ng limitation sa atin para sa ikabubuti natin. Why? Tayo po mga tao, minsan, ang tingin natin, ang gusto natin is yung maging malaya. I remind, no? Gusto kong palalahanan yung mga tawag dito, mga kabataan, no? Na mostly ng mga kabataan, gusto nila mabuhay ng malaya. No? Gusto ko, yung lahat ng gusto ko magawa ko. Pero, hindi po yon ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos ay binibigyan tayo ng boundaries ng Diyos. Ang totoong kalayaan po ay hindi yung magawa mo lahat ng gusto mo. Ang totoong kalayaan po is yung mapili mo ang Diyos, yung kalooban at kagustuhan ng Panginoon. Yun yung totoong kalayaan. Kasi po, wala naman talagang totoong absolute na malaya. Sukdulang malaya. Wala naman talaga. Either you are sumusunod ka sa Diyos, ang sinusunod mo, alipin ka ng iyong sarili o ng mundo na ito. I pray na tayo is mas sinusunod natin si Lord. Amen ba? Kaya, si Lord, nagbibigay siya ng boundaries to maximize our enjoyment. Number 2, the Lord treat us as His own family. Bakit tayo dinidisiplina ng Diyos? Kasi tinuturing niya tayong kanyang mga anak, pamilya. No? Ang sabi po ng Bible sa atin, as you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Habang dumaranas ka ng pagdidisiplina ng Diyos, lagi mong tandaan na dinidisiplina ka ni Lord kasi binibilang ka niya as His family. Verse 8, if God doesn't discipline you as He does
all of his children, it means that you are illegitimate or hindi totoong anak and are not really his children at all. Kung hindi tayo dinidisiplina ng Diyos, ay hindi talaga tayo totoong anak ng Diyos. Amen ba? Kaya sa mga anak po, part ng pagmamahal ng Diyos, ulitin ko po, yung pagdidisiplina. Especially po ng ating mga magulang. Amen? Number 3 po, the Lord teaches us for our good. Bakit tayo dinidisiplina ng Diyos? Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Tignan niyo po sa sunod na verse 10. Basahin niyo po natin ng malakas. Discipline us for a few years, doing the best they knew how. But God's discipline is always good for us, so that... Amen. Now, alam niyo po ba, so, mula verse 4 hanggang verse 12, ilang verse yun? 4 hanggang 8. Alam niyo po ba, 8 verses, pero 11 times binanggit yung salitang discipline. Dito sa 8 verse na to. Inaulit-ulit talaga. Why? Kasi po, yung pagdidisiplina ay way ng Diyos para turuan tayo. In fact po, yung ibig sabihin ng discipline, sa Greek niya po is paiduo. No? Na ibig sabihin niya po ay to teach, train, or to instruct, or to educate. Turuan ka. Ibig sabihin, yung pagdidisiplina sa atin ng Panginoon, para tayo po ay merong matututunan, para po tayo ay matrain, ma-equip po tayo sa ating buhay. I don't know kung agree kayo, pero alam niyo po, ako po, 30 years old na po. Joke lang. Waistline po yan, 30. Kaya 36 years old po. Pero, sa buhay ko na to, ang di ko makalimutan pagtuturo sa akin ng Diyos, nung ako ay tinuturuan talaga ng Diyos through discipline. Sa mga parang hindi madaling panahon ng buhay ko, doon ako mas lalong natuto talaga. No? Kaya si Lord, gumagamit siya ng minsan painful experience para tayo po ay matuto talaga. Amen? Kasi minsan talaga tayo, matigas po ang ulo po natin. Ako lang. Hindi ko lang tayo kaya. Ako lang po, sorry na. Ayan. Okay. Sabi ng Bible, verse 11 po yan, no discipline is enjoyable. While it is happening, it is painful. Wala naman talaga. No? Wala naman disiplina na masaya. Meron ka bang bata na didisiplina mo, tuwang-tuwa pa? Wala, no? Kundi, it's painful. It's painful po talaga. Pero, tinuturuan tayo ng Diyos. Alam niyo po, sabi ni A.W. Tozer, gusto ko itong quotation na ito. Sabi ni A.W. Tozer, we can ignore even pleasure. Kinakalimutan natin yan, yung mga masayang bagay. But pain insists upon being attended to. God whispered to us in our pleasure. Bumubulong daw ang Diyos sa mga kasiyahan natin. Speak to us in our conscience, but shout in our pains. It is megaphone to those a deaf world. Tagalogin ko po. Maaari nating baliwalain ang kasiyahan, ngunit ang sakit ay humihiling ng pansin. Di ba parang pag nasasaktan tayo, nahirapan tayo, para bang gusto natin, Lord, parang tumatawag talaga tayo sa Lord. Bumulong ang Diyos sa ating kasiyahan, nagsasalita sa ating budhi, ngunit sumisigaw sa ating sakit. Ito ang kanyang megaphone upang gisingin ang isang binging mundo na ito. Because ang tao, pag lalo nasisiyahan sa mundo, lalo na humaling sa mundo na ito, minsan, ang layo niya na sa Diyos at hindi niya naririnig ang Diyos. That's why God uses pains, difficulties, para marinig natin yung pagtuturo sa atin ng Panginoon. God's megaphone, yung mga painful experience po natin. Yung mga painful experience natin. That's why, it's a blessing. Now, it's a blessing in the sky
yung mga painful experience. Now, ano naman yung response natin? Nakita natin yung reason kung bakit tayo dinisiplina ng Diyos. Ano number one? Bakit tayo dinisiplina ni Lord? Kasi mahal niya tayo. Pangalawa, kasi tinitreat niya tayo as His own family children. Pangatlo, kasi tinuturuan tayo ng Panginoon. Ano naman yung tugon natin? Ano yung tugon natin? Ang tugon natin is, when God disciplines us, ano dapat natin gawin? Listen to Him. Makinig tayo. Makinig, sumunod sa ating Panginoon. Maging humble tayo sa paningin ng Diyos. Alam niyo po, the good thing about God is, si Lord, kahit na para bang yung matigas na kamay yung nararanasan natin sa Diyos, mayroong biyaya pa rin ang Panginoon sa atin. Sukdulan pa rin yung biyaya, sagana pa rin yung biyaya sa atin ng Panginoon. Kahit minsan parang, alam niyo po, ako, sa akin, matigas ang ulo ko, pero ang Diyos pa rin, napakasagana pa rin yung biyaya ng Panginoon. Tingnan niyo po, sabi ng sumunod na verse, so verse 15, look after each other so that no one of you fails to receive the grace of God. Tingnan niyo ang bawat isa, no? Upang hindi natin ma-miss yung biyaya ng Diyos. Ang sabi diyan, watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Dalawang posibleng response natin pag tayo po ay nakaranas ng disiplina. Dalawang posibleng response. Una is yung maging bitter ka. Maging bitter ka. Kaya nga sabi diyan, watch out that no poisonous root of bitterness. Maging bitter ka. Lord, bakit naman ito ginawa mo to sa akin? Lord, bakit ako? Bakit hindi yung bakit hindi yung kapitbahay ko? Bakit hindi siya? Bakit hindi yung ibang tao? Posibleng gano'n ang natin, ang ating response. Maging bitter tayo. O kaya naman mag-self-pity tayo. Talagang hindi na ako mahal ni Lord. Talagang kamali talaga ako. Talagang wala na akong pag-asa. Minsan gano'n yung pwede nating maramdaman. Pero, another response sa pwede nating mangyari po, magawa sa atin, is yung maging humble tayo. No? Makinig at magpakumbaba tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Amen po ba? God, the Bible, yung author, is nagbigay siya ng example. Sinong ginawa niya example? Si Esau. Si Esau, kapatid ni Jacob. Sabi niya, sumunod na verse, make sure that no one is immoral or godless like Esau, who traded his birthright as the firstborn son as for a single meal. Pinagpalit daw yung pagiging panganay sa isang bowl of soup, sa lugaw. No? And bakit naman gano'n? Parang, bakit immoral? Bakit godless na yung tingin kay Esau? Ang pinagpalit lang naman is yung pagiging panganay. Hindi ba, pagiging mapagbigay naman yon? No, culturally po, ang pagiging panganay sa kanila ay kumbaga napakahalaga po ang pagiging panganay sa kanila. Kaya hindi po basta-basta yung ginawa ni Esau. And then, hindi lang yan. Sabi ng Bible sa atin, you know that afterward, when he wanted his father's blessing, he was rejected. It was too late for repentance, even though he begged with bitter tears. Ano nangyari kay Esau? No, nagalit siya, naging bitter siya, no, at gusto niyang patayin si Jacob. Kaya naman, hindi niya naranasan yung blessing ng ating Panginoon. That's why, ganun po, yung pwedeng mangyari po sa buhay natin, no? Pag tayo po ay nakaranas ng pagpapalo, pagkukulik ng Panginoon, kung hindi talaga tayo makikinig, pwede nating ma-miss yung blessing ng ating Panginoon. No? Amen? Si Jacob, nagkakmali din, manloloko. Deceiver si Jacob, tama? Pero ano nangyari kay Jacob? When God meet Jacob doon sa Bethel, umiyak siya sa Diyos. Nagpakumbaba siya sa Diyos. Kaya naman, is pinagpala siya ng Panginoon. Two kinds of person. Yung isa naging bitter, yung isa naman naging better. Anong pipiliin natin? Maging better, of course, no? Ayaw natin na ma-miss natin yung blessing ng ating Panginoon. Kaya po, God's grace does not fail. Hindi po nagpifail yung grace ni Lord.
But we can fail to depend on God's grace. Esau is a warning to us not to live for lesser things. Hindi po nagpe-fail yung grace ni Lord, pero kung magiging bitter tayo, pwede nating ma-miss yung grace ni Lord na magtuturo sa atin. Ano naman yung result? Pag tayo po ay nakinig at dinidisiplina ng Panginoon, ano yung result? Ano yung resulta? No? Gusto nyo malaman anong result? Ang sabi sa verse 12, ngunit walang pagtutuwid na parang kasiya-siya sa kasalukuyan. Ito ay masakit, ngunit sa katagalan, ito ay nagdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasasanay ng pagtutuwid. Hindi daw masaya yung pagtutuwid. Pagtuturo ng Panginoon, it's painful. It is parang it is hard, no? Parang endure yun. Pero sa katagalan po, pag nakinig tayo sa Lord, magdudulot ito sa atin ng mapayapang bunga. No? The result is peace with God, right relationship with God, growing relationship with God, and good character. Bunga ng katwiran, righteousness, good character. Magmamature ka, lalago ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya naman, no? I don't know sa atin, sa buhay natin ngayon. Marahil iba sa atin, today we experience God's tough love. Yung parang pagtutuwid ng Diyos. Baka mahirap, of course, mahirap talaga. Pero, mga kapatid, merong fruit, merong bunga pag tayo po ay nagtiwala at nagtiis sa gitna ng pagtutuwid sa atin ng Panginoon. Amen? And maybe, for some of us, wala naman. Wala naman tayong naranasan na pagtutuwid ng Diyos. Salamat sa Panginoon. No? Pero kung sakaling darating man, sana po matandaan natin yung mensahe na to. When God disciplines us, listen. Listen to Him. Makinig tayo. Sumunod tayo sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. At pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Palapakan nga po natin si Lord. Application po natin. Application. Meron pong application. 3 application. Sulat niyo po. Mabilis lang. Number 1, laging makinig, sumunod, at magpakumbaba pag tinuturuan tayo ng Diyos. Pag tinuturuan ka, makinig ka, sumunod ka. Huwag tayo magmataas, no? Kundi magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Number 2, tiisin ang pagtuturo ng Diyos kahit hindi madali na nagtitiwala sa Kanya na ito para sa ating ikabubuti. Hindi madali yung pagtuturo ng Diyos, tiisin. No? And sometimes talagang minsan pinapatagal ni Lord eh. Di ba? Kasi parang, ayaw ko, parang minsan mahirap tayong turuan. Di ba? Minsan pinapatagal ni Lord. Pero tiisin natin na mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Dahil ito po ay para sa ating kabubuti. And number 3 po, ito po mahalaga po, number 3, tingin po kayo dito. Last na to, no? Number 3 is practice na natin ang disiplina sa sarili. Sa una pa lang, para maiwasan na natin yung mas maraming painful experience. Amen po ba dyan, mga kapatid? Para hindi na natin ma-experience yung parang painful, very painful experience, idisiplina natin yung sarili natin. Ibig sabihin, magpigil na tayo. Di ba, palagi sinasabi, di ba, nasa huli ang magsisisi. Pero sabi nga lang isang pastor, magsisi ka na sa una. Huwag mo lang gawin, pagsisihan mo na sa una. No? Kasi di ba, parang, ay, okay lang yan. Masaya naman eh. Di ba? Tama? Pero, kalaunan is, hindi pala maganda yung kakahantungan. Kaya, practice na natin yung pag-isip. Bibigyan ko po ngayon ng example, no? For example, sa emotion, no? Sa emotion natin, pigilan natin yung sarili natin bago pa makapag-damage tayo ng mga bagay-bagay. Ito po, very practical. Disiplina natin ang ating sarili sa paggastos. Tama? Yung paggastos. Pigilan na natin yung sarili natin. Baka naman, hindi talaga kailangan. Kasi minsan, di ba,
parang gusto nating gumastos kasi parang gusto nating bilhin o gusto nating karoon tayong ganung bagay. Pero realize na hindi naman talaga natin kailangan. No? Hindi naman po masama gumastos mga kapatid, no? Pero kung hindi naman talaga kailangan, baka later on, tayo din magsasuffer. Okay ba? Parang sa paggastos, parang walang nag-agis sa akin. Okay. Amen? Kaya, mga kapatid, mas mabuti na mahirapan sa una kaysa sa magsaya ka sa una, pero sa huli, maghihirap ka at magsisi ka. Di ba? Mga kapatid, ganito. Meron talagang pagkakataon na magkakamali ka. Pero, huwag naman sanang paulit-ulit. At kung kayang iwasan, iwasan na. Kaya, kung kayang disiplina yung sarili, sa una pa lang, disiplina natin. Amen? Palakpakan na natin si Lord sa mga po na ito. I hope po na pinagpala po tayo ng salita ng Panginoon. Gusto kong mag-end dito, no? I want to be balanced. Sa ganitong sabi dito, God's discipline is His response to our disobedience. Yung pagdidisiplina ng Diyos ay pagtugon niya sa ating hindi pagsunod. Bigyan ko ng example. Si Jonah, pinadalhan ng bagyo ng Diyos kasi hindi siya sumunod. Nahirapan si Jonah. Alam niyo ba, parang tutuwa tao na, wow, si Jonah, kinain ng isda, tapos nandun siya sa ilalim ng isda. Parang saya naman nun, di ba? Pero ang sabi ng Bible, malapit na siya, nasa sukdulan na siya ng kamatayan daw. Sobrang hirap ng kalagayan ni Jonah doon sa ilalim ng isda. No? Si Nathan, pag nagkukwento ko ng Jonah, tapos pag nandun na sa ilalim ng isda, palagi siya sabi, Nathan, ang sabi ni Jonah nung nasa tiyan na sa isda, Jesus, help me. yun ang turo ko sa kanya. Kasi ganun talaga nangyari kay Jonah, umiyak talaga siya. Sabi niya, Lord, dulan na ako ng buhay ko na to, sobrang hirap. Pero sabi ni Jonah, umiyak siya sa Diyos. Pagdisiplina yon. Pero, ito po, tanda natin mabuti. Not every tragedy or difficulty or trials or is necessary God's discipline. Ano ibig sabihin mga kapatid? Hindi lahat ng hindi maganda nangyari sa buhay natin, paghihirap natin, pagsubok, ay disiplina ng Diyos. Hindi lahat. No? Hindi lahat. Meron. Pag tayo nag-disobey, disiplinahin tayo ng Diyos para matuwid tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Pero hindi lahat ng hindi maganda nangyari sa buhay natin is disiplina ng Panginoon. Talagang nandito lang talaga tayo sa isang hindi perfectong mundo. Ang mundo na ito is fallen, tayo po is weak, nagkakamali, nakakasakit, no? At minsan nakakaranas ng mga hindi magandang bagay. But the good thing is, even in our deepest, lowest time of our lives, God is faithful. God is good to help us. Because God loves you. God loves us. Amen? God bless po sa ating lahat. Kapahan natin ang Panginoon. Let us pray. Lord, sa oras na ito, unang-una Panginoon, gusto naming magpakumbaba at humingi ng tawad, Panginoon.